So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. So sa video na to, magbibigay ako ng quick review and first impression na bagong labas sa mid-range smartphone ni Vivo, which is a Vivo V40 Lite. Ito na kayang perfect na smartphone na pwede nyo ma-purchase ngayong 2025. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. Mga ka-J-Vlog, pagpasensya nyo na ngayon lang ako magbibigay ng impression or a quick review dito sa Vivo V40 Lite. So I know na meron na to or available na to sa Philippines at meron na to, mabibili nyo na to sa Shopee. So again, kung interested kayong bumili ng mga mas mura or below SRP na Android smartphone, mas maganda bumili na lang kayo sa Shopee mga ka-J-Vlog or even Lazada. Kumbaga, mas malayo yung kanyang presyo compare sa mall price or sa kanyang SRP. So again, yung Vivo V40 Lite ay isang mid-range smartphone yan na yan po yung pinaka-affordable na sa Vivo V40 series. So alam nyo naman pagdating sa Vivo, lalo na sa ganitong number series or V series, ang inaano nila dito is the camera performance. So, yung camera performance talaga ang hahabulin nyo dito. Nakapag-review na ako ng few Vivo V series before na sobrang ganda ng camera performance at meron pa may ring light, di ba? And dito rin naman yan sa Vivo V40 Lite, meron din yan parang camera features or yung kanyang flash is parang ring light na or you can consider it as a ring light for your smartphone. To be honest, medyo magulo yung variant ng Vivo V40 Lite. Kasi matik na ito, baka yung ibang consumers maguluhan pag bumili sila ng Vivo V40 Lite kasi meron itong 4G variant at meron po itong 5G variant. Pero wala pong tinatawag na Vivo V40 Lite 5G, mga ganyan. Nagdedepende po yan doon sa storage or doon sa variation niya. Take for example dito sa Shopee Mall. Ang nakalagay dito sa Shopee Mall, kaya parating kayong mapanuri pag bibili kasi minsan malilito talaga kayo. For example, ito, pag clinic nyo dito sa official store, di ba Vivo V40 Lite, ayan, Vivo V40 Lite, nakalagay dyan is 5G smartphone, yes, tama naman 5G siya. Pero pag in-add to cart nyo, ayan baka kasi yung iba is hindi mapansin yung 4G dyan sa gilid. Pag pinili nyo yung pinakamura na 8GB 256 na 13,699, hindi nyo alam 4G na po ang binibili nyo. Kaya parati nyo titignan at doon sa gilid, ayan, meron tayong 4G. Meron pong dalawang variant na mas mataas which is 5G. So again, meron siyang 4G version, pero Vivo V40 Lite lang ang pangalan niya even doon sa 5G. So meron tayong 5G version na 8GB 256 at 12GB 512. Magkakasama na po yan sa isang post dito sa Vivo Official Store. Kaya parati po kayo maging mapanuri pag bibili. Baka akala nyo yung binili nyong 8GB 256 na mura, 5G po yan. So hindi, at least, magkakaroon talaga ng ibang, yung ibang maguguluhan talaga dyan. Kaya sinasabi ko na rin dito sa ating video para alam nyo pag bibili kayo. So, syempre, usapang SRP tayo. Vivo V40 Lite. So, yun nga, yung 4G version niya na 13,999 ang presyo, 8GB 256, dito sa Shopee is 13,699. Tapos may possibility pa kayo makuha to ng mas mura pag meron kayong voucher. Yung 8GB 256 niya, which is ito na yung 5G, dito tayo magsisimula sa 5G, 15,999, pero dito is 15,699, mas mura siya ng konti. Tapos 12GB 512 is 18,999, dito is 18,699. So again mga ka-J-Vlog, pag bibili kayo sa Shopee, there's a possibility na makuha niya pa to ng mas mura sa kanyang SRP. Kung meron kayong voucher, pang malupitang voucher ni Shopee, baka makuha niya pa to ng mas bagsak presyo. Kung interested din kayo bumili ng Vivo V40 Lite, ilalagay ko po yung link niya sa description box para dyan na kayo magpe-purchase or hindi na kayo maguluhan kung saan ba pupunta. So, click nyo na yan, i-add to cart nyo na kung interested kayo bumili na itong smartphone na to. So, usapang spec side dito sa Vivo V40 Lite. So, meron siyang 6.67 inches na screen size na merong AMOLED display. So, maganda. Siyempre, AMOLED na siya. Medyo nalungkot lang ako sa part ng resolution. Full HD Plus 1080p resolution by 2400 pixels at naka 120Hz screen refresh rate siya. So, isa man out of the box sa Android 14 siya with FunTouch OS 14. Pero, syempre, there's a possibility na ma-update to sa Android 15. So, stay tuned lang.
Sa chipset, dalawa po to, syempre sa 5G and sa 4G. Pag 4G is Qualcomm Snapdragon 685 na medyo nakakalungkot na ganyang chipset sa 4G lalo na sa ganitong presyo. Pero mamaya bibigay ko yung first impressions ko dyan. Pagdating naman sa 5G, Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 chipset. Pang camera tayo, meron siyang dual rear camera system na meron 50 megapixel main camera, and pagdating sa front-facing camera, meron tayong 32 megapixels. Pagdating sa kanyang speaker, dual sear speaker shot, meron siyang option na pwede nyo mas mataasan yung kanyang volume beyond 100%. Tapos meron siyang in-display fingerprint scanner. Dalawa kanyang biometrics na yun nga, face unlock at fingerprint scanner. At pagdating sa battery, meron siyang 5,000 mAh na removable battery at mataas ang kanyang fast charging rate, which is 80 watts na. So yun mga ka-J-Vlog, dito naman tayo sa first impressions ko dito sa Vivo V40 Lite na nalaman nyo na yung price, specs, and availability. Dito naman tayo sa kanyang first impressions. Again, pwede naman tayo makapagbigay ng first impressions based sa kanyang specification without yung phone. Titingnan natin kung bagay ba yung specs niya sa kanyang presyo. Unang-una dyan sa display. So sa display, all goods na AMOLED siya at okay naman yung screen size niya. Medyo nalungkot lang ako when it comes sa resolution. I think dapat sa ganitong resolution ngayon ng mga 15,000 pesos sa cellphone is beyond a Full HD Plus 1080p ng resolution nila. So dapat, ano na siya, W Full HD Plus or 1220 na. I think yan na rin talaga the best minimum resolution when it comes sa mid-range kasi yung Full HD Plus 1080p, nakikita na natin yan sa mga entry-level or higher entry-level smartphones. So, dapat yung mga mid-range need to step up when it comes sa kanilang resolution. So, sa Vivo, all goods naman yung mga ibang specs na sa display like AMOLED screen size ng 120Hz. Nalungkot lang ako sa kanya resolution na Full HD Plus 1080p. Next, mga ka-J-Vlog sa RAM at ROM. RAM at ROM, I think, very reasonable naman yung 8GB 256 sa presyo na 13,000 plus or 14,000 pesos. Pero dapat siguro when it comes sa 5G version is 12GB na talaga the best minimum when it comes sa ganitong presyo rin na almost 16K. 12GB 256 na sana pinalit nila dito sa 8GB 256 ng 5G para naman may pinagkaiba doon sa 4G, di ba? Pero not bad doon sa top of the line na 12GB 512. Okay naman yung kanyang RAM at ROM sa kanyang presyo. Medyo nalungkot lang ako doon sa gitna na 8GB 256 ang 5G version niya. Pero again, yung iba is all goods naman or perfect naman sa kanilang presyo. Next sa chipset. So dito tayo, usapan chipset tayo dito sa Vivo V40 Lite. Asahan nyo na to, pag bibili kayo ng smartphone talaga na Vivo, yung chipset talaga nito is hindi bagay sa kanyang presyo. Ganyan na talaga. Asahan nyo na yan sa Vivo smartphone na kumbaga nagbibigay sila ng medyo mababang chipset sa ganitong price range. Kasi parang iniisip ko dito, hinahati ni Vivo when it comes sa sa specs. Hindi lang sila nagfo-focus more on chipset, which is dapat, syempre yan din yung isang pinaka-importanting part ng smartphone na dapat pag maggaganito kayong SRP, dapat maganda rin yung chipset na ilalagay nyo. Kasi paano naman mamimili yung consumer kung sa ibang brand, merong malalakas sa chipset na very snappy, tapos dito lalagyan nyo to ng mas mababang chipset na pareho ng price dun sa mas magandang chipset, diba? So again, yung chipset niya for me is hindi bagay sa kanyang presyo, lalong-lalo na ang 4G. To be honest, mga ka-J-Vlog, dapat 4G talaga na smartphone. Below 10,000 na yun. Wala na dapat tayo nakikitang 4G na 14,000 pa ang price tag. I think it's not a perfect lineup na yan sa mid-range. Dapat pag mid-range, matic 5G na yan. Wala na tayo nakikitang 4G kasi bakit naman ako bibili ng 4G na halagang 14,000 kung meron naman na makukuha mas murang 4G na 8,000 lang or 7,000. Even Oppo or Vivo din naman na ibang brand or ibang model, may 4G naman sila, di ba? So, and the Snapdragon 685 is not a perfect chipset sa presyo na 14,000 price tag, lalo-lalo na ngayon 2025 or even noong 2024. So again, kung meron silang 4G option na 14,999, kunin nyo na lang yung 5G. Magdadagdag lang kayo ng few thousand of pesos, 5G na siya, which is mas okay na of course yung 5G compare sa 4G, lalo nang kung ganyang kakonti lang naman ang kanilang price difference. Usapan naman tayo sa 5G na chipset na nilagay ni Vivo. Again, Qualcomm Snapdragon Gen 4 chipset. So, syempre, Gen 4 is parang mababa yan eh. For me, dapat sa ganitong presyo, Gen 6 na or Gen 7 na yun din yung karamihan nakikita natin sa mga ibang consumers, sa ibang brands, di ba? So, Gen 4 for me, parang nasa below 15,000, mas babagay yung Gen 4
na chipset ng Qualcomm Snapdragon 5G chipset, kumbaga. So again, yung chipset niya, for me, nalungkot lang ako. Again, hindi ko naman sinasabing mabagal tong smartphone na to. Snappy naman yung mga chipset na yan, pero to be honest, hindi siya bagay sa kanyang price point. Next sa camera. Camera is all good, 50 megapixel. And alam nyo naman, may reputation si Vivo when it comes sa camera nila. So, asahan nyo tong si Vivo V40 Lite ang makakapagbigay ng outstanding camera performance. Ito kasi maganda sa Vivo, habulin nyo sa Vivo. Yung camera software nila, talagang nag-i-integrate dun sa smartphone. So, okay na okay yan. So, when it comes sa Vivo, asahan nyo na yan, meron itong magandang camera performance. So, when it comes sa fast charging rate, napaka-solid. 80 watts fast charging. So, asahan nyo na yan dyan sa Vivo V40 Lite. And napakabilis na mo, full charge yung 5,000 mAh battery capacity. So, ilang mga ka-J-Vlog yung first impressions natin dito sa Vivo V40 Lite. So, sana nakatulong to sa inyo kung nagde-decide kayo bumili na itong smartphone na to. At kung interested kayo bumili niyan, ilalagay ko po yung link niya sa description box. I-check nyo na lang.